Sino ba namang makakalimot ng dakdakan ng rookie player noon na si Jason Tatum, ang hari na si LeBron James? Isa si Jason Tatum sa mga batang manlalaro noon na agad napansin ng mga panatiko na magiging future superstar. Nagpakitang gilas sa kanyang murang edad, scoring ability, leadership at clutch mentality. Yan ang kanyang bitbit sa kanyang pausbong na journey sa kanyang basketball career. Napunta sa sikat na prangkisa, maraming kabiguan ang pinagdaanan, nangarap na magkampiyon at sa huli ay nakamit niya ang tagumpay nang makasungkit muli ng kampyonato ang prangkisa ng Boston Celtics. Kaya sa video natin ngayon ay ating babalikan ang kwentong basketball ng 6-time NBA All-Star at 1-time NBA champion na si Jason Tatum mula sa kanyang rookie season hanggang sa kasalukuyan. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2017 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA ang 6'8" forward na si Jason Tatum bilang 3rd overall pick na pinili ng Boston Celtics. Nakasabayan niya noon sila Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, Lonzo Ball at first pick noon na si Markelle Fultz. Well, sa kanyang rookie season pa lang mga idol ay nagtiwala na agad ang Boston Celtics sa rookie na si Tatum nang ipwesto nila agad ito bilang starting small forward ng koponan. At hindi naman niya pinahiya ang Celtics mga idol dahil nagpakitang gilas din naman agad si JT. Sa kanyang unang season nang umaverage ito ng 13.9 points per game at 5 rebounds per game. Pumangatlo siya sa Rookie of the Year voting, hindi lang siya pinalad na makuha ang award na ito. Hindi man siya main offensive player dahil maraming mga scorer ang kanilang koponan sa season ito. Nandyan sila Kyrie Irving, Gordon Hayward at marami pang iba. Pero pinatunayan naman ni Tatum na makakaambag siya sa koponan at makakatulong para sa pagkamit ng kampyonato. Lalo na mga idol noong na-injury si Kyrie Irving na hindi na nga nakabalik for the rest of the season. Nagkaroon nga siya ng mas malaking role sa koponan noon. Kaya ito na rin ang kanyang breakout sa kanyang rookie season. Well, sa tulong niya ay pumangalawa sa standing noon ng Boston Celtics. Sila ay nagkaroon ng 55-27 win-loss record at hindi pa dyan natatapos mga idol dahil pagdating sa playoffs ay nakarating sila hanggang Eastern Conference Finals. Umaverage siya sa kanilang playoff run na ito ng 18.5 points per game. Big help ito para sa Boston na wala pang Kyrie Irving mga idol. Pagdating sa Eastern Conference Finals nang makaharap ng Boston ng Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ng hari na si LeBron James. Sayang lang mga idol, kakaharapin din sana noon ni Kyrie Irving ang kanyang dating kupunan kung hindi siya na-injury, ang kanyang dating duo sa Cavs na si LeBron. Kaya sa rookie season pa lang ni Tatum ay nakaranas na nga agad ito na makapaglaro sa East Finals. Well, naging maganda ang kanilang naging bakbakan, dikdikan na naging laban at balikatan ng panalo hanggang makarating nga sa Game 7 ng serye. At sa Game 7 nang gawin ni Jason Tatum ang memorable play ng kanyang rookie dahil dinakdakan lang naman niya ng harapan ng hari na si LeBron James mga idol. Hindi lang yan dahil sinamahan pa niya ito ng pagbalya kay LBJ. Todong napahiya si LeBron sa rookie na si Tatum. Pero sa huli mga idol ay nakuha pa rin ang huling halakhak ni LeBron at ng Cavaliers nang talunin nila ang Boston sa Game 7 sa final score na 79-87. Well, dahil sa kanyang magandang rookie season ay tumaas ang expectation sa kanya ng Boston. Pero noong nakabalik na sa lineup si Kyrie at Hayward noon ay imbes na tumaas ang kanyang stats ay bumaba pa ito mga idol. Dahil na rin yan sa kakulangan pa niya ng chemistry sa kanilang mga star na si Kyrie at Hayward. Kaya umaverage lang siya sa kanyang sophomore year ng 15.7 points per game. Well, ganun pa man mga idol ay magandang regular season pa naman ang naipamalas dito ng Boston. Nagpang-apat sila sa standing, nakatawid muli sa playoffs. Winalis sa round 1 ng Pacers pero pagdating ng semifinals nang makaharap nila ang Milwaukee Bucks na nagbaon sa kanila sa playoffs dahil isang beses lang silang nakatikim ng panalo sa Bucks. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nabigo pa rin si Tatum. 2019-2020 season, ito na ang breakout season para kay Jason Tatum mga idol. Wala na si Kyrie Irving sa kanilang kupunan at sasandalan na nga siya sa opensa. Kasama niya dito ang kanyang bagong duo na si Jaylen Brown. Well, dito sa season ito ay lumabas na ang all-star caliber ni Tatum mga idol dahil umaverage na siya noon ng 23.4 points per game, 7 rebounds at 3 assists per game. Dahil sa kanyang pagpapakitang gilas sa season ito ay napansin at nakasama na nga rin siya sa all-star selection. Ito ang kanyang unang all-star appearance. Well, nawalan man sila ng mga star player noon pero hindi ito naging hadlang sa bagong duo na si Brown at Tatum dahil nakapasok pa rin sila sa playoffs mga idol at pumesto pa sa 3rd seed.
mas naging maganda ang kampanya nila dito mga idol dahil naging dominante sila sa playoffs na ito. Sa kanyang pangunguna sa koponan ng Celtics nang walisin pa nga nila ang Philadelphia 76ers noon sa first round. Dinaob din nila ang Raptors noon sa semifinals. Yun nga lang mga idol, pagdating naman sa Eastern Conference Finals nang ma-upset sila ng Miami Heat sa serye nilang yon na umabot lang sa Game 6. Muli mga idol, bigo na naman si Jason Tatum. Sa sumunod na season ng 2020-21 season dahil sa maraming aberya ang nangyari sa liga ay naging malaking epekto ito para sa koponan. Hindi naging maganda ang tinakbo ng regular season dito para sa Boston, but still pinakita pa rin ni Tatum ang kanyang leadership nang umaverage pa rin siya dito ng 26.4 points per game. Bumagsak sila sa play-in tournament, nanalo sila at nakatawid ng playoffs pero first round pa lang ay exit na sila nang itaob sila ng Brooklyn Nets. 2021-2022 season ay nag-bounce back ang Boston Celtics mga idol. Sa pangunguna ni Jaylen Brown at Tatum sa koponan ay balik second seed sila sa standing. Hindi lang yan mga idol dahil sa season ding ito nang magpang-anim siya sa MVP voting. Napabilang sa All-NBA First Team at muling pinangunahan ng koponan sa season ito na umaverage pa rin ng almost 27 points per game. Dito niya rin nakuha ang kanyang 60 points career high game versus San Antonio Spurs. Well, gigil at nais makabawi ng Boston sa playoffs na ito mga idol. Kaya naman sa round 1 pa lang noon nang walisin nila ang malakas na koponan ng Brooklyn Nets, tinaob nila ang Big 3 na si Kyrie Durant at Harden. Pagdating naman sa semifinals nang pabagsakin nila ang defending champion noon ng Milwaukee Bucks. At sa Eastern Conference Finals nang mabawian naman nila ang Miami Heat. Kaya sa unang pagkakataon ng kanyang karera after 5 seasons ay nakarating nga si Jason Tatum at ang Boston Celtics sa NBA Finals na nakaharap naman ng Golden State Warriors. Ngunit sa kanilang serye ng finals na ito mga idol, tila naubusan ng gasolina ang Boston Celtics at parang kandila na natunaw ang kanilang lakas dahil umabot lang sa Game 6 ang serye ng finals na ito at muli nga silang nabigo na masungkit ang kampyonato. Sa 2022-23 season ay muling naging dominante ang Boston Celtics sa Eastern Conference. Pumangalawa silang muli sa standing, patuloy ang leadership ni Tatum na pumang-apat na sa MVP voting at kasamang muli sa All-NBA First Team. Umaverage na ng 30.1 points per game, pang MVP caliber na mga idol. Ito na rin ang kanyang pang 4th time All-Star appearance at dito ay nakuha niya nga ang All-Star Game MVP. Well, naging unbeatable sa playoffs ng first at second round pero pagdating sa Eastern Conference Finals nang ma-upset sila ng team na galing pa sa play-in tournament mga idol, ang Miami Heat. Grabing disappoint para sa Boston Celtics mga idol dahil sa ganda ng tinakbo ng kanilang kampanya ay natalo lang sila ng underrated team ang Miami Heat. 2023-24 season, ito na ang redemption year ni Jason Tatum mga idol after 7 years ng kabiguan niya. Maraming disappointments at frustration pero this season ay ibang kalibre na ang pinamalas ng koponan ng Boston Celtics mga idol. Naghari sila sa liga sa season ito nang maupo na sila sa first seed with 64-18 win-loss record. Halos maging unbeatable sila dahil sa ganda ng kanilang chemistry sa koponan. Dumagdag pa sa kanilang koponan ng 7'3" unicorn na si Kristaps Porzingis. May tirador pa sa tres na si Derrick White at Peyton Pritchard. Actually mga idol, talagang nagpapaulan din ng tres kada laro ang Boston noon dahil halos sila ay may shooting sa labas. Even ang kanilang mga big man ay pumupukol sa tres. Kaya namang ganito na lang na naging mahirap silang talunin sa season na ito. Hindi lang yan mga idol dahil pagdating sa playoffs ay halos maging unbeatable din sila. 1 loss lang sa first round versus Miami Heat. 1 loss din sa semifinals versus Cavaliers. At na-sweep naman nila ang Pacers sa Eastern Conference Finals. Kaya naman for the second time ay nakarating muli si JT sa NBA Finals. Pero this time ibang senaryo na mga idol dahil hindi rin sila nahihirapan na masungkit ang kampyonato sa NBA Finals versus Dallas Mavericks. Kahit na may Kyrie at Luka pa, sa ganda ng chemistry ng kanilang koponan ay isang beses lang nilang pinatikim ng panalo ang Dallas. Kaya naman dito ay nakuha nga ni Jason Tatum ang kanyang first NBA championship. Ngunit hindi lang siya pinalad na makuha ang Finals MVP dahil nasilat ito ni Jaylen Brown. Tingin mo ba mga idol ay naagawan ng award dito si Jason Tatum? 2024-25 season ang subukang depensahan ng titulo ng Boston Celtics. Maganda pa rin naman ang kanilang kampanya sa regular season ito. Katunayan nasa second seed pa rin sila. Pero pagdating ng semifinals ng playoffs nang makaharap nila ang New York Knicks, maganda pa naman sana ang kanilang naging bakbakan mga idol. Pero sa Game 4 ng serye nang mangyari na nga ang hindi inaasahan nang ma-injury si Tatum.
Tatum at mapunit ang kanyang Achilles tendon dahilan ng pagliban niya sa serye nilang yun kontra sa New York Knicks. Well, tinalo ng Knicks ang Boston at bigong madepensahan ng Celtics ang kanilang titulo at dahil sa kanyang natamong injury ito hanggang ngayon ay nagre-recover pa si Jason Tatum para maganda sa susunod na season na ito mga idol. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinatakbo ng karera ni Jason Tatum sa liga ng NBA ngayon? Makakapag-bounce back kaya sila this coming season kahit na nabuwag na ang kanilang championship starting lineup?